Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Davao City Police dumipensa sa deployment sa Alyansa Rally sa Davao del Norte. AFP at German Armed Forces pinalakas ang military cooperation. Dengue outbreak idineklara sa Quezon City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Dumipensa ang Davao City Police Office kaugnay ng kumakalat na memorandum sa social media tungkol sa pagsusuot ng kanilang personal ng damit na sibilyan na may kulay pula sa campaign rally ng senatorial bets ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Carmen, Davao del Norte kahapon. Sa isang statement, sinabi ni DCPO Acting City Director, Police Colonel Hansel Marantan, na ang memo na kumalat ng walang permiso ay bilang pagtalima sa request mula sa Police Regional Office 11 na mag-deploy ng 55 police officers, pandagdag sa Presidential Security Command sa nasabing rally. Personal na nangampanya ang Pangulo kasama ang senatorial ball sa Davao del Norte na kilalang baluarte ng pamilya Duterte. Dagdag pa ni Marantan, isang standard security measure ang pagde-deploy ng pulisya at giit nito'y isang apolitical at non-partisan organization ng DCPO. Nanawagan din ito sa publiko na tigilan ng pagpapakalat ng misinformation at haka-haka tungkol dito. Pinalakas pa ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang military cooperation nito sa German Armed Forces. Sa isang high-level discussion sa pagitan ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at General Carsten Breuer, Chief ng Defense Forces of Germany sa Munich Security Conference kamakailan, na pag-usapan ng pagpapalawig ng kolaborasyon sa key areas gaya ng cyber warfare, military and education training at maritime cooperation activities. Layunin ng pagpupulong na mapalakas ang interoperability at capability sa pagtugon sa security challenges sa pagitan ng dalawang bansa. Alinsunod ito sa pagsisikap ng Pilipinas na magtaguyod ng international defense partnerships at mapanatili ang kaayusan sa rehiyon. Nagdeklara ng dengue outbreak sa Quezon City kasunod ng pagtaas ng kaso ng sakit. Ayon sa City Epidemiology and Surveillance Division o CESD, nakapagtala ng 1,769 dengue cases mula January 1 hanggang February 14. Higit 200% na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong 2024. Karamihan sa mga apektado ay kabataan edad 1 hanggang 17. 10 na ang naiulat na nasawi sa sakit, kabilang ang 8 menor de edad. Panawagan ni QC Mayor Joy Belmonte sa mga residente kung may nararamdamang sintomas tulad ng lagnat, sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan, ay agad na pumunta sa pinakamalapit na health center. Lahat ng 66 QC health centers ay bukas ang operasyon ng weekends. Nag-set up na rin ng Fever Express lane sa mga center at ospital para sa mabilisang assessment. Patuloy din ang pagsasagawa ng fogging at larviciding sa mga apektadong lugar. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uula. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Lord, sustain me to persevere and commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.